Hallelujah. Mabiyaya po ba ang Panginoon sa buhay po natin? Okay, and I believe, parati ko sinasabi to, hindi po tayo darating sa lugar na to without the faithfulness of the Lord sa buhay po natin. Hindi lang po tayo nandirito because we want blessings, tama po ba? Hindi rin po tayo nandirito dahil gusto lang nating matulog, di po ba? Hallelujah. Tapos, hindi rin po tayo nandirito para lang po makita nyo yung kaibigan nyo. O yung crush nyo kaya. Hallelujah. Hindi rin po tayo nandirito dahil mawalan sa labas. Dito po, hindi Although, kaninang madaling araw, medyo gising pa po ako. Pag gising-gising dahil po, nakakagulat po yung mga kulog, Tapos, sasabayan pa ng malakas na ulan. Pero alam niyo po, sa Panginoon, wala pong malakas na ulan ang tawag na to, thunder, kulog. Dahil po sa Panginoon, kontrolado lahat pong yan. So, kung tayo po ay nangamba, sisigari din po ng Panginoon, maging sa araw pong ito, mawawala po mga pangambang yan. Naniniwala po ba kayo doon? So tayo po ngayon ay hindi lamang po nagpapatalinuhan. Tayo po ngayon ay nais natin ang ating pananampalataya ay umangat pa. No? Just like yung part 2 na po ng serye po natin that God is faithful. Ang Diyos po ba'y tapat sa inyong buhay? Hindi po ba siya talaga ni minsan na waglit na nakalimutan kayo? Minsan po yung iba nakakalimutan na, lalo na yung mga mag-asawa. Sino po dito yung mag-asawa magkatabi? No, minsan yung mga pangako ng mga asawa nyo, nakakalimutan niya, Tapos, meron pa kayong excuses na, ay nako, busy. Okay? Sa katapusan na lang, dumating katapusan. Di ba sabi ko katapusan? Ngayon pala, katapusan ng Hallelujah. So tayo po ngayon, because God is faithful, patuloy po tayong tuturuan ng Panginoon, maging sa atin, maging tapat din po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi dahil po Sunday ngayon. Sa bawat araw, ang buhay po natin ay magsisilbing paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po dahil linggo, Kasi po mga Pilipino, mahilig po sa linggo. Kaya nga po, yung mga pamilya, lumalabas na linggo, kunwari magsisimba, tapos diretso ng Jollibee. Ay, hindi pala McDo. May McDo na pong malapit sa amin. Pero sa totoo lang po, hindi po ako mahilig sa McDo. Burger King po ako. Tayo po, sa katapatan ng Panginoon, ay nagpapatuloy po tayo. Kasi ramdam po natin sa buhay natin, Although sa tao po, medyo nararanasan natin yung pagbagal. Tama po? Pag medyo umiidad, bumabagal ng kumain. Hindi, gumagagal na po tayo dahil tumatanda po, hindi po ba? Nakakatuwa nga pag mayroong pong nagsasabi, Pastor, parang hindi ka naman tumatanda. Kaso dami na po tumatawag sa akin ngayon pag pumupunta po ako ng palengke. Nano pong Boreo. Minsan, medyo kasing edad mo lang, tatang. Dahil puti ang buhok. Pero maganda po may puting buhok. Ang puting buhok. Especially during pandemic. Nasa priority lane po ako. Kasi tatawagin po ako, pero di pa po ako senior. Pero ang Panginoon, kahit, di ba po may kanta tayo, kahit maputi na ang... Okay. So, parang yung pag-ibig, hanggang maputi. Bakit? Kung wala na yan. Kasi maputi lang, kung wala na. Pero sa Panginoon, it's forever. Hindi yan nakasalalay sa pagputi, hindi yan nakasalalay kung ilang taon ka na naglilingkod sa Kanya, hindi nakasalalay kung ilang taon ka na sa Calvary Temple, Philippines, hindi nakasalalay kung ilang taon ka nang na-water baptized, nakasalalay yan sa pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Panginoon, di yan nagmamaliw. Di yan uma-absent. Sa lahat ng pagkakataon, ang pag-ibig ng Diyos ay tapat. Hallelujah. Kaya nga po sa mga mag-asawa, sino po dito, pakitaas ulit yung asawa niya, katabi niya asawa niya. Alam na alam ko kapag hindi niyo katabi yung asawa niya, nag-away kayo kanina. Okay?
Alam niyo po ba yung word na I love you, hindi po yan sa lalaki. Sa babae po yan, sa asawang babae. Na kapag ang asawang babae na natin, ang asawa na natin, tayong lalaki, ang nagsasabing I love you sa atin, ibig sabihin no, nagkukulang na tayo magsabi ng I love you sa kanila. Amen. No? Sa mga kasalan, ito sinasabi ko eh. Minsan sinasabi natin, I love you kapag bago pa lang. Pag medyo nag-i-increase na, 10 years na, maririnig mo na lang, love you. Pero yung babae sasagot, I love you. Kasi nga po, para sa kanila yan. Eh, yung lalaki po, di po, minsan, importante yung oras sa mga lalaki. Ayaw malate yan. Eh, pag nagmamadali na papasok sa opisina, sa trabaho, maririnig mo na lang yan, sisigaw, you! Sasagot naman yung isa, I love you. Kasi nga, para sa kanila yun. Hallelujah. Pero alam po ba yung pagmamahal ng Panginoon para sa ating lahat? Hindi po yan namimili. While we are still sinners, Christ died for us. Wala pa tayong ginawang mabuti. Namatay na ang Panginoon para sa atin. He gave His life para lang sa atin. Wala pa tayong ginawa. No? Hindi pa tayo nagtaas ng kamay sa Panginoon sa pagpupuri. Hindi pa tayo nakapag-share ng gospel. Hindi pa nga tayo tumanggap sa Kanya. Pero still, the Word of God said, while we are still sinners, Christ died for us. Ganun po katapat ang Panginoon. Tayo po, ang buhay natin, tumatanda, humihina, dumadating yung panahon na umaayaw tayo, pero ang Diyos di minsan hindi siya aayaw sa atin. Dahil kapag umayaw siya sa atin, mapapahamak po tayo. Hallelujah. Kaya nga po, the last Sunday, pinag-usapan po natin that the Lord is faithful to provide. Tingnan niyo po, no? Yung provision ng Panginoon, umaapaw. Ito matandaan natin, ang economy ng Panginoon, hindi yan nauubos, hindi yan kumukonti. Okay? Hindi paunahan ng prayer request. Nasasabihin mo, Lord, mauuna ako kasi baka mawalan na ako, baka maubos na. Di po ba ang mga resources ng tao nauubos? Kaya nga po, principle din ng tao, kailangan una ka sa pila. Sino po dito yung nasingitan na sa pila? Tapos tuwang-tuwa ka, wow, pang number 20 ako kanina, ngayon number 2, pero naging number 10 ulit kasi ang dami sumingit. Sino pong tuwang-tuwa dyan? Pero sa Panginoon po, walang pila. Hindi po yung dahil nauna ka, una kang bibigyan, hindi po. Ang Diyos ay tapat. Lahat ng pagpapala ng Panginoon dahil sa kanyang katapatan, lahat ay aapa po sa bawat isa. Hallelujah. Maging tapat lang po tayo sa pagtanggap, no? Sa mga biyaya ng Panginoon. Maging tapat lang po tayo dito. Yun lang po ang gusto ng Panginoon. At sa hapon pong ito, pag-uusapan natin that God is faithful to heal. Hallelujah. Shall we pray? Father, we ask you, Lord, to bless us and guide us. Allow us, Lord, na yung mensahe, Panginoon, na binuo mo ay maintindihan po ng lahat. Although it's a season, Lord, na sinasabi nila maraming mga viruses because of the weather. But as we pray, patuloy namin dinideclare that you are our healer. We are healed at magpapatuloy kaming healed dahil ito'y pagpapala mo sa bawat isa. Be with us, Lord, at as we listen to your word, magmamanifest, Panginoon, ang kagalingan sa bawat isa. Bless us, O God. This we ask in Jesus' name. Amen. So God is faithful to heal. Meron po akong nabalitaan, actually pastor po siya, pero member po siya sa mga grupo na malaki dito sa Pilipinas that they don't believe in the divine healing. Yung pong grupong ito, hindi. Marami po sila, actually. Nasa hanay po nila, para malaman nyo na lang po, nasa hanay po nila yung OSAS. Yan. Okay. Alam nyo na. And this actually, he was a bishop. Dahil wala po silang doktrina about divine healing na sinasabi nila, tapos na ang divine healing. It was only in Acts, in the book of Acts, but lately, in this year, in this era, wala na. Pero alam niyo po, yung anak niya, tinanggihan ng maraming mga doktor. St. Luke's pa, tinanggihan because yung karamdaman ng kanyang anak, hindi. Sumuko na po yung mga doktor. Wala na pong tumatalab na gamot
But this bishop prayed sa kanyang anak. And that day, tumayo po ang kanyang anak. And from that day on, siya lang po yung miyembro ng grupo nila na nagpipreach about divine healing. Pero itong tanong, effective pa kaya ang pananalangin sa mga may sakit? Yun po yung aabangan natin, that God is faithful to heal. Sabi po ng Exodus 15:26, He said, Yahweh said, if you listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in His sight, obeying His commands and keeping all His decrees, then I will not make you suffer of any diseases I sent on the Egyptians, for I am the Lord who heals. So dito po unang nabanggit that our God is the God who heals. Jehovah Rapha. Okay? Dito lang po. Ito po yung unang pagkakataon na nabanggit ang Jehovah Rapha. Last Sunday, pinag-usapan natin that our God is Jehovah Jireh. O Jireh. Okay? Siya po yung Diyos na nagpo-provide. And even right now, siya po ang ating Jehovah Rapha. Pag sinabi pong Jehovah Rapha, hindi po yan nagbabago. So it's still effective even today. Pero ang gusto po ng Panginoon, because He is our Jehovah Rapha, as the Lord heals, who heals us, ang gusto niya hindi lamang yung sakit natin. Hindi lang physically, He wants to restore a relationship. He wants to heal us in a manner of relationship. Hindi lang yung, siguro, sinasabi natin na yung kagalingan ito, physical. Actually, kahit yung bulsa mo, kayang pagalingin ng Panginoon. Hallelujah. No, hindi lang po karamdaman yan. No, tayo po ay pagagaling, i-restore po yung mga broken relationships. Kasi po masakit yan eh. Kapag may mga broken relationships, may mga dating magkasama, tapos biglang nagkakahiwalay, masakit po yan. Pero pagagalingin din po tayo ng Panginoon. It's not about sickness and diseases. It's about yung magpo-flow, yung restoration ng Panginoon sa buhay po natin. Ito po yung pag-uusapan natin. God doesn't just heal. Healing is who He is. Kaya nga we can pray, the Lord is our healing. Hallelujah. Now when sicknesses, brokenness, or pain comes, we go to Jehovah Rapha, the God who makes us whole in spirit, soul, and body. So hindi lang po, actually po ang tao po, tayo po, tripart po tayo. Nung hindi pa po tayo na born again, patay pa po yung spirit. Nung tinanggap na natin ang Panginoon, nagkaroon po ng buhay yung spirito natin. Yes, yung soul available na po. Kaya nga, nung we received the breath of life ng Panginoon, the man became a living being or soul. A living soul, sabi po ng Genesis. So tayo po, mga tao, we are tripart, no? Body, soul, and spirit. Pero actually, it's spirit, soul, and body. Okay? Kaya nga po, nauna talaga ang spirit kasi kailangan po siyang mag-rule. Siya po yung merong kaisipan kung paano po yung relasyon natin sa ating Panginoon patuloy na maging intact ang spirit. Kaya nga po, we need to become strong in the spirit para sumama po yung soul and body. Kapag po malakas ang body, may iwan po, ibig sabihin nun, nakokontrol ng soul. Ibig sabihin, kulelat ang spirit. Pero kapag malakas po yung spirit, ibig sabihin, sumasabay po yan. Sumusunod yung body. And so, kaya nga sabi ni David, no, why my soul are so downcast? Now, speaking his soul and body. Pero he's trying from his spirit, ini-encourage niya ang kanyang soul and body to worship God. Si David na po to, a man that calls a man after God's own heart. Hallelujah. So, you're not begging a stranger for healing. Hindi po tayo parang nanlilimos lang, parang nakikiusap lang sa hindi nating kakilala. You're asking your healer whenever we pray for healing. Okay. So, paano to? God is faithful to heal. Paano nga? No, ito nga po yung pag-uusapan natin. God is faithful to heal because healing was paid for by Jesus. Binayaran na.
Ibig sabihin, available na. Eh di po ba mga Kapampangan, mahilig sa libre? Yan, libre yan. Bayad na. Sino po dito yung tuwang-tuwa na nasa Starbucks ka, nang babayad ka, mayroong magbibigay ng card, sabi niya, uunahan ka kasi babayad ka na. No? Eh kami, although mahilig po kami sa Starbucks, pag libre. Uunahan ka tapos swipe ganon. Pastor, libre na po. Sayang, sana dinagdagan. Hallelujah. No, para, kayo naman, ayaw nyo ba libre? Okay? Pero sa lahat ng pagkakataon, no, it feels good kasi po, nako-consider po kung sino tayo ng taong ito. Ibig sabihin, pinapahalagahan po tayo ng taong yon dahil nilibre po tayo. Hallelujah. Hindi kaya pagpapahalagin sa ating Panginoon nung binayaran niya ang kagalingan para sa atin? Hallelujah. Kaso nga lang, marami nagpipray. Lagnat, madali ang pagpipray kita. Cancer, kay pastor yan. Hallelujah. Pero actually, healing, tanggapin lang po natin kasi available na po yan eh. Binigay na. Ibig sabihin, available na sa atin, it's for free. I-receive lang po natin with faithfulness as well. No, may katapatan as we believe in the Lord Jesus Christ. Pero actually, sabi po ng Isaiah 53, surely He took up our pain and bore our suffering. Pag nakakabasa po kayo na surely, okay, maganda pong pangalan yan, pero pambabae yan. Surely, ibig sabihin, it's a strong statement or declaration. It's a firm statement na sinasabi niya, mangyayari yan. Hindi yan po basta sinurat lang surely para, wow, ang ganda, gabitin ko nga yung word na surely. Hindi po yan, no? Hindi po nag-formulate ang Panginoon through Isaiah na sasabihin niya surely. Pag sinabi po surely, mangyayari yan. Okay? Sigurado yan. Hindi katulad nung katabi mo. Okay? He took up our pain. Ibig sabihin, ininangat na. Tinanggal na sa atin yung pain. Tapos sabi niya, and bore our suffering from ours, mula sa atin, kinuha, itinaas, inilagay sa Kanya. Hallelujah. Yet, we consider Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. Yes, pag nakikita po natin yung cross, kapag nakikita po natin yung communion, kapag nanonood pa tayo ng Passion of the Christ, parang sinasabi natin, talaga naparusahan siya. Pero actually, naparusahan siya because of us. Kinuha niya yung mga sakit na yan at yung suffering na yan para sa atin. Pero ito, but, in verse 5, kaya nga may but no? Ibig sabihin, contrast po yan. But He was pierced for our transgression. Nasugatan siya because of our sin. Okay, mamaya po, pag-uusapan po natin mga Hebrew word na yan. He was crushed, ibig sabihin, nabugbog po siya for our iniquities. Yung kalokohan natin, yung wickedness natin, siya yung pinarusahan. The punishment that brought us peace was on Him. Okay? Kaya nga po tayo merong magandang relasyon sa ating Panginoon, nangyari yan because of Jesus. And by His wounds, we are healed. This is Rapha. Hallelujah. Ibig sabihin po, ang Panginoon, matapat po siya. Tingnan niyo po. Kapag may karamdaman po tayo, dahil hindi po yan sa atin, nabayaran niya, icholi na natin. Kasi po ang Hebrew word po ng pain is choli. Choli mo yan. Binayaran na yan. Hindi mo na dapat tanggapin yan. Okay? It's about illness, sickness, affliction, wound, injury, disease, or pain. Okay? Or malady, disease, illness, or deep-seated problem. Di ba? Pag po mayroon tayong sobrang, nai-stress tayo, nabibigatan po tayo, nahihirapan din tayo eh. Kapag meron tayong sobrang iniisip na problema, hallelujah, lalong-lalo na yung pang-dinner mo mamaya. Hallelujah. Parang ang hirap na problemang yan kasi wala kang makain. Alam niyo po, lahat ng anak ng Diyos, hindi po yan nagugutom.
Kahit tumingin po kayo dito sa harapan. Healthy po hata lahat ang nasa harapan. Hallelujah. Okay? It's about anxiety, kaya nga po tayo pong mga Kristiyano, hindi man po dapat tayo papasok dyan sa anxiety ngayon. Kasi sinabi na po ng Panginoon, cast all your anxiety, all your cares, because God cares for us. Okay? Tapos, sabi pa niya, in another meaning pa niya, calamity, disease, grief, or sickness. Okay? He took up our pain. Okay. Nung He bore our suffering, yung pong suffering, ay talagang mako yan. Mako ba? Mako yan. Okay? Suffering and sorrow, pain, grief, sorrow, suffering. Para po hindi nyo lang po makalimutan. No? Kasi yung Hebrew word, madalas, kapangpangan yan eh. Kaya nga po naniniwala po ko, yung gawain sa langit, kahawig ng kapangpangan. Kaya po mag-aral kayo ng kapangpangan. Anguish, extreme mental or physical pain, deep agony, or severe distress, or figurative affliction. No, kapag pinag-uusapan, He bore our sufferings. Okay? Hindi po simpleng suffering yan. Kung makikita po natin yung Passion of the Christ, according to Mel Gibson, hindi lang po magawa na kung paano po talaga naisip ni Isaiah, kung paano po pinarusahan, pinako si Kristo sa krus, hindi lang po nila magawa kasi hindi na may papublish. Dahil masisensor na po sila. Kaya hanggang doon lang po. Actually, wala pa raw pong 1/4 kung titingnan mo si Jesus at the cross of Calvary. Hindi, actually, may mukha pa nga yung, kung sino yung artista niyo, parang kamukha ni, okay. Yung artista, no, may itsurahan mo pa, pero sabi ni Isaiah, there is no majesty in His beauty. Ibig sabihin, hindi mo talaga makikilala si Jesus nung siya pinako na sa krus. Okay? Kaya, still, yung Isaiah 53, effective. Hanggang ngayon, may power. Hallelujah. Okay, it was actually prophesied in Isaiah at pinulfill ng Panginoon nung dumating siya. Sabi po sa Matthew 8:16-17, when evening came, many who were demon-possessed were brought to Him and drove out the spirits with the word and healed all the sick. Okay? This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. Ito nga po yung Isaiah 53:4 and 5. He took up our infirmities and bore our diseases. Ang kagandahan lang po sa ating Panginoon nung siya'y nagpapagaling, hindi po niya tinanong, Kristiyano ka ba? Hindi niya tinanong, magkano ba yung tithes mo? Ha? Hindi niya tinanong kung kailan ba siya nag-church. Ang ginawa niya, the Word of God said, healed all the sick. Okay? Pinagaling lahat ng may karamdaman. Dahil pinatutunayan ng Panginoon na ang ating Diyos, siyang ating kagalingan. Hallelujah. No? Binayaran na ng Panginoon at the cross of Calvary. Okay? Kaya nga po, whenever we ask for healing, wag mo na sabihin kay Lord, Lord, 25 years na ako kay Calvary, hanggang ngayon, wala ko pang healing. Hindi po yung patagalan. 1 taon na lang, gagaling ka na. 26. Hindi po ganon. Wala po sa tagal. Ngayon, eto. Speaking, kasi binanggit na rin po ni Pastor Manny ito. Kung si Pastor Manny for about 20 years na siyang nagda-dialysis, hindi po ba ang Diyos, ibig sabihin huminto na po ba ang Diyos sa pagpapagaling? Pero sa pamamagitan ng kanyang sitwasyon, ang daming na-encourage. Maraming naniniwala sa ating Panginoon. Siya, ang ating Panginoon, ay nagpapagaling through Him. Hallelujah. No? Sabi nga niya, hindi dahil hindi na nagpapagaling ang Panginoon. Baka, nandun pa rin yung doubt. Baka meron pa siyang kailangan. No? Meron pang tinuturo ang Panginoon. Hallelujah. Pero we praise God, we glorify God sa buhay niya. Hallelujah. Gagaling ka man o hindi natin kailangan sabihin na ang Diyos ay tumigil na magpagaling.
Hallelujah. Dahil mas alam ng Panginoon ang gagawin niya sa buhay natin. He knows our future. Hallelujah. Sabi rin ni Peter, 1 Peter 2:24, He himself bore our sins in His own body on the tree. Ibig sabihin, nagkatawan ng Panginoon, ng tao, kaya nga siya napako, that we, having died to sin, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Sa pamagitan ng mga latay ng ating Panginoon, mga sugat ng ating Panginoon, tayo po ay gumaling. Hallelujah. Ibig sabihin, yung pong espiritu ng karamdaman, higit pa ang kapangyarihan ng Panginoon sa espiritu ng karamdaman. Ibig sabihin, na-overpower niya. Kaya nga we can ask and pray for our healing even at this very day. Dahil ang Panginoon patuloy siyang magiging tapat sa ating kagalingan. Hallelujah. Yes, pinatunayan ng kasalanan ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng karamdaman. Pero pinatunayan ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa karamdaman na yan sa krus ng Kalbaryo nung siya ay napako sa krus. Hallelujah. So forgiveness and healing were both finished at Calvary. One sacrifice, one blood, one, it is done. Yung sinabi ng Panginoon, it is finished. Our part is to believe and receive what Jesus already paid. No, paniwalaan lang po natin, hawakan lang po natin dahil ang Panginoon ay patuloy nagpapagaling. By His wounds we are healed. It is by God's will that we be healed and walk in health. No, it's His will. Tingnan niyo po. Ano po, bakit po natin nasabing kalooban ng Panginoon na tayo po ay lumakad na magaling? Hallelujah. Kayo po ba kapag nagkaroon ng karamdaman, sinasabi niyo ba na will ng Panginoon ang karamdamang ito? Kaya naman ako nagkaroon ng karamdaman kasi ang Diyos, will niya to iniloob niya to sa akin. Kung niloob ng Diyos sa iyo ang karamdaman, huwag kang iinom ng gamot. Kasi dinindisobey mo yung will ng Panginoon sa karamdamang yan, tama? Huwag kang magpapatingin sa doktor kung will ng Panginoon yung karamdaman mo. Are you with me? Ngayon, tingnan natin sa part 2. So God is faithful to heal because healing is the will of God. Kung binayaran na niya, ikaw ba naman, may binayaran kang bagay, binayaran mo yung bahay mo, hindi mo titirhan? Binayaran mo yung kotse mo, hindi mo sasakyan? Binayaran mo yung cellphone mo, hindi mo gagamitin? Ano ka? Okay? So kung binayaran, will niya. Hallelujah. Will niyo po ba na yung anak niyo makagraduate ng college? Huwag mong i-enroll. Kag-graduate yan. Di po ba mag-i-invest tayo? Kasi will natin na gumraduate yung mga anak natin sa college. So healing is the will of God. No? Sabi po ng Ephesians 2:8 and 9, for it is by grace you have been saved through faith. Okay? The word saved dito is zozo. Okay? So, ang ibig sabihin po niyan is not just to save, but deliver, protect, to heal, to save, do well, be made whole, or make whole. Okay? Yung ibig sabihin. Tuloy natin yung Ephesians 2:8. So, for it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourselves, it is the gift of God. So, ibig sabihin, yung kaligtasan na meron po tayo, regalo yan ng Panginoon sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, yung kanyang grace, ito po yung umabot sa atin. Kasi we are not actually entitled na abutan ng Panginoon. But because of His grace, nag-reach out po ang Panginoon. Sa pamamagitan po ng faith na mabubuo sa atin through His Word, ito po yung gagamitin natin to reach out sa ating Panginoon. Kasi kailangan po ng kailangan ng connection. Hindi po pwede yung relationship is one-sided, yung one-way love affair. Wala pong ganyan. Sa akin lang po nauso yun. Nung ako'y high school, no, lalo na no fourth year high school po ako,
member po ako ng Spando Ballet. Kilala niyo po yon? Yung klase po namin kasi kami magbabarkada sa high school. 5 po kami. Meron kasi kaming cheating arrangement. Ang tawag po namin sa grupo namin, Spando Ballet. Okay? Kapag po nakakita kami ng maganda, sasabihin ko, alam mo yan, yung nakaputi. Sa AUF po ako nag-aaral na. Sabi niya, girlfriend ko yan. Talaga? Kamahingay na paano ka? Bakit? Pag kasi nalaman yan, break na kami. Okay? So hindi pa pwedeng walang connection, walang relasyon. Tama po ba? Nangarap ka lang. Kaya nga po yung grace ng Panginoon umabot sa atin to be saved. Pero yung faith natin, ito po yung ahawak dun sa grace ng Panginoon, yung kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon na libre. Kaya naniniwala po ko, maraming mga Kristiyanong kapangpangan ang masisave. Dahil po ang kaligtasan ay libre. Walang bayad. Hallelujah. No? Tapos sabi po niya, not by works so that no one can boast. No, hindi mo pwedeng pagmalaki sa ating Panginoon lahat ng ginawa mo, accomplishments, sa ministry ng Panginoon o sa trabaho mo because of Jesus, na sasabihin mo, Lord, ligtas ako, 15 years na ako nag-share. Yung kaligtasan natin kasi, hindi po yan reward, hindi po yan parang medalya na ibibigay sa atin dahil may ginawa tayo sa Lord. Kakahiya po tayo. Wala man sa katiting yung gagawin nating mabuting bagay dito sa mundo dun sa ginawa ng krus na tinanggap ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Itama pin, lagnat kambag yan, nakamagatin. Hallelujah. Praise the Lord. Baka masumobra ako. Hallelujah. Okay? So it's a so-so. No? So-so, yung ibig sabihin po ng save. Okay. Sabi po ng Isaiah 53, 4 and 5, o 5 na lang, but He was pierced for our transgression, He was crushed for our iniquities. Okay? Pero take note, bago po, no? Ito, napag-aralan din natin last Friday. Kung ang Panginoon, nilatigo lang, nasugatan, no, yung hindi lang siya binugbog, talagang scored siya, no, talagang dumana siya ng maraming sugat before sa krus. Kung yan po ang ginawa lang ni Pilate kay ating Panginoon, tapos pinalaya na siya, yes, may healing tayo, pero wala tayong salvation. Pero si Pilate, pinako lang ang Panginoon sa krus, kaagad. Ibig sabihin nun, may kaligtasan tayo, pero wala tayong healing. Kasi sabi po ng Isaiah, but He was pierced for our transgression, He was crushed for our iniquities. Okay. Sabi po ng, yung transgression, yung Hebrew word ng transgression is pesha. O pesa. Okay? Eya pigsa, ne? Pesa. Okay. It's about rebellion, revolt, sin, transgression, disobedience, wrong, crime. Sa Tagalog, paglabag, kasalanan, pagkakasala. Ito po yung He was pierced. Ibig sabihin, nasugatan po siya o sinugatan po siya because of our transgressions. Yung word ng iniquity, okay? It's from the word avon. Abonado ka pa. Okay, avon. It's about sickness o sick, wickedness, iniquity, wrongdoing, crimes, evil deeds, faults. Okay, sa Tagalog, kasamaan, katanpalasan, walang katarungan, katarungan, o kalapastangan. O kalapastangan. Okay. Ito po yung, ibig sabihin, lahat pong yan, yung pesa at avon, yan po ay bunga ng kasalanan. Kaya nga po, ang tao nasumpa. O isinumpa because of sin. May curse. Kaya nga po tayo ni-redeem ng Panginoon sa mga curse na yan. Kaya nga po kapag nanalangin po tayong kalgalingan, let's claim it in Jesus' name. By His stripes, I am healed.
Although nakaranas po ako nung last Tuesday po, talagang ang sakit po ng tiyan ko, kaya nga po wala ako nung Wednesday. May invitation po ako, hindi ko maintindihan kasi 2 months before, ibinok na po, pinaalala lang po ng misis ko, di ba meron kang invitation mamaya? Ayaw nga pala. Pero nung umaga nga, talagang labas-pasok po ako sa banyo. Mas masakit po talaga. Nung mga 4 o'clock, medyo gumaling. Okay, medyo siguro lumabas na yung kinain hindi dapat. Ang invitation ko po, Marriott . Marriott Hotel. Fine dining. Ang dami pong pagkain sa... Alam mo po yung Knights of the Round Table? Yan. Nung nakita ko, naku. Kumain naman po ako, pero parang tuka lang. Kasi po inaalala ko yung tiyan ko. Hindi ko na-enjoy. And dahil dito siguro sa mga kinain ko, na-aggravate ulit. So, Wednesday, gano'n na naman. Aten po sana ako, kaso baka mga amoy. Okay, baka hindi makontrol. Praise God. And that night, I received my healing. And really, yung panalangin po natin na sama-sama ang kagalingan ay umaapaw galing sa ating Panginoon. Hallelujah. Although, pinaparanas ng Panginoon, for what reason? Para maranasan po natin yung healing. Hallelujah. Sino dito hindi pa nagkasakit? Bibigyan kita. Hindi, para maranasan mo yung healing. Okay? So, wala? Wala. So, lahat tayo, alam natin yung magaling. Okay. Kasi nga po, kaya nga po tayo pinagagaling ng Panginoon. Kasi gusto niyang Panginoon, whenever we worship Him, malakas po tayo. No, hindi po ito yung nandito, ang ganda ng awit. Kanina, yung fast song natin, tapos, Your grace is enough. Your grace. Wala, malasing kayo na. Forgiveness and healing are found together in the name of Jesus. Tayo po'y mga pinatawad na. At tayo rin po'y pinagaling na. Sabi po ng Psalms 103 verse 2-3, Praise the Lord, my soul. Forget not all. Hindi po sinabing some. Ibig sabihin, as we praise God, meron pong marami. Lahat ng benefits ay kailangan nating mataglay. Okay? Ano po yung mga benefits? Di po ba lahat tayo go after sa mga benefits? Kaya nga ako pumasok ka sa isang trabaho kasi nakita mo yung benefits nila, ang ganda. Okay? Merong HMO. Merong housing allowance. Merong travel allowance. Ito pa maganda. Free lunch. No ka rin ka pa. Pero yung sweldo mo, 150. Ikaw kunin doon sa pangkinain mo. Takaw mo kasi. Okay. Forget not all His benefits. Ano yung mga benefits na to? Who forgives some. Whole? Whole ba? Whole? Who forgives all your diseases and heals few of your diseases. Tama pa, no? Mga konti, mga limited. Pero alam niyo po, pag nagbigay po ng benefit ng Panginoon, all out. Hindi po tulad ng tao, kapag nagbibigay po tayo ng benefit, sige, di na tayo pa kapit ng sakong abyas. Kasi po mag-resign niya yan . Okay? O sige, bibigyan lang muna natin siya ng kalahati ng 13 month. Kasi po, baka hindi naman hindi naman dire-diretso yung excellence niya sa trabaho. Di po ba? Ang tao kasi nagko-control. Lemeng, tingnan mo, yung asawa mong babae. Di ba sinabihan ka niyan? Sa akin ka lang titingin. Anya, Lemeng, mister mo, sa pakyang sugat kentod. Kasi panaya makalawi kaya ka. May nga sakab-sakab yan tugo, kaya kami alunos. Hallelujah. Kasi we love control. Pero ang Panginoon, yes, nandun, pero forget not all His benefits. Kasi po, package deal yan . Okay? Ang ginagawa po ng Panginoon, as we declare that God is our healer, hindi lang po physically,
but as well yung spirit natin pagagalingin ng Panginoon. Okay. Sabi po ng, as Jesus forgives and heals a paralyzed man, meron pong kwento na yung apat nagdala po ng kanilang kaibigan na paralyzed. So dahil po maraming tao, hitik po yung tao doon sa bahay, di po sila makapenetrate, di po sila nakapasok. So ang ginawa po nila, according kay Mark and Luke, bumutas po sila sa bubungan. Kasi yung mga bubungan pong noon, hindi naman po katulad ng bubungan natin ngayon. Ngayon po, mga bubungan natin ngayon, may solar eh. Okay, noon, wala niyan. Walang bubong. Ano lang po yan, yung mga dayami, mga hard clay. So, kayang kutkutin. Okay? Hindi na po sila gumamit ng mga power tools. Okay? Jesus stopped into a boat, crossed over, and came to his own town. Ito po yung Capernaum. Ito po yung pinili na ng Panginoon. Hindi po hometown, no? Own town. Dahil ito na po yung pinili ng Panginoon na lugar na kung saan magiging headquarters niya in his ministry. It's Capernaum in Galilee. Some men brought to him a paralyzed man laying on a mat. When Jesus saw their faith, ang nakita ng Panginoon, nakita niya yung faith ng apat. He said to the man nung binaba na sa harapan niya. Tingnan mo sa harapan na binaba. Kung gaano kagrabe, kadaming kalat ang ginawa ng apat. But because of their faith, naniniwala sila na kapag nakita ng Panginoon, nakalapit ang kaibigan nila sa ating Panginoon, gagaling siya. That's their faith. Okay? Biro mo, idadaan sa bubong? Wala bang faith doon? Ano yon? Magnanakaw? Dating akyat bahay gang? Hindi. Alam nila, nagagaling ang kaibigan nila kapag ilapit nilang kaibigan nilang paralyzed sa ating Panginoon. So, nung bumababa siya, nung nandun na sa kanyang harapan, sabi ng Panginoon sa kanya, when Jesus saw their faith, He said to the man, take heart, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Okay? Magkaroon ka ng lakas ng loob. Take heart, son, your sins are forgiven. So siguro nakikita nga ng Panginoon or alam ng kaibigan nila na nagsisisi na yung kaibigan nila, kaya sila na-paralyzed because meron siyang ginawang kalokohan. During Jesus' time, kapag merong mga ganyang bagay na kasalanan, kailangan mag-offer muna ng animal sacrifice to receive forgiveness. Pero si Lord, dineclare niya na kagad, your sins are forgiven. Okay? At this, some of the teachers of the law, ito yung mga lawyer, said to themselves, ibig sabihin, naisip, ibig sabihin, iniisip lang, pero dito, pinakita ng Panginoon who He is. Yung kaisipan ng tao na babasa na niya. Hindi nanghula ang Panginoon dito, alam niya kung ano yung iniisip ng mga teachers of the law. This fellow is blaspheming. Okay? So, nagbablaspheme ang Panginoon. Sinasabing, kalapastanganan sa pangalan ng ating Diyos. So, yun ang blasphemy. Okay? So, ginyadge sa kagad. Dito, kung paano ko siya nakita, si Lord, tiningnan niya or in-examine niya or sinuri niya kung ano yung isip ng mga teachers of the law. Okay? Yung teachers of the law, inusisa yung sinabi ng Panginoon. Pero mas higit yung pagbabasa, yung test na ginawa ng Panginoon sa isipan ng mga teachers of the law. Okay? Minsan yung mga matatalino, ang ihirap i-convince sa mga milagro ng Panginoon. Ang daming alibay. Nagbago nga yung tao dahil sa sobrang katalino ng tao, ay, bukas mo, magbalik ka yan. Kinabukasan, di bumalik, ay, di namin 1 week. 1 week mo, minom niyang pasibayan. Sounds familiar? Sa mga New Year's resolutions natin, sino dito yung tumagal ng 2 weeks? Ang unang New Year's resolution ko, if I remember, yung hindi na ako magsisinungaling. Nakalimutan ko, yun ang kauna ng paglabag ko sa New Year's resolution. Meron pa bang New Year's resolution? Praise God, wala na kasi empowered na po tayo ng Panginoon to change. Amen? Hallelujah. So,
knowing their thoughts, sabi ni Matthew 9, Jesus said, why do you entertain evil thoughts in your hearts? Ito ibig sabihin, mga evil thoughts, galing yan sa demonyo, hindi yan galing sa ating Panginoon. Okay? So, bakit nyo in-entertain? Okay? In verse 5, which is easier to say, your sins are forgiven, or to say, get up and walk? Sa atin, both mahirap. No, kaya nga sabi ni Peter, how many times will I forgive my brother? 7 times? Malaki na Nagmalaki na si Peter, 7 na Pero sabi ng Panginoon, it's 70 times 7. Kaya? Kaya? Okay? So, mataas ang standard ng Panginoon. Lalo na yung get up and walk. Paano yan? Okay? So, sabi ng Panginoon, which is easier? Sa tao, both mahirap. Pero sa Diyos, sa ating Panginoon, parehas na madali. Hallelujah. But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Kaso nga lang, di pa kinalala sa ating Panginoon as Messiah and Lord. So he said to the parish man, eto na, hindi na your sins are forgiven. Ito yung resulta, okay, ng forgiveness. Get up, take your mat, and go home. Hallelujah. So nakita nila yung grabing milagro. Okay? Yes, yung healing, kita natin yan No? Yung bulag, alam mong gumaling kapag nakatakbo na siya ng mabilis. Tama po? Kasi hindi mo makakatakbo ng mabilis ang bulag. So pag nakatakbo siya ng mabilis, nakakita na. Tama? Hallelujah. So may prueba, pero yung your sins are forgiven. Hallelujah. No, tayo po, I can see people na nakaupo ngayon, their sins are forgiven. Or were forgiven. Amen. Tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan, kaya we are enjoying the relationship right now with God. We can call our God as Father, Daddy, Tatang, Tang. Amen. Hallelujah. Because of the relationships na meron po tayo. Okay? So sabi ko nga kanina, tayo po ay pinagagaling ng Panginoon. Hindi lang po physical, maging yung relasyon natin sa Diyos. Nais ng Panginoon na trabahuhin din sa pamagitan ng kanyang salita. Then the man got up and went home. When the crowd saw this, they were filled with awe, and they praised God who had given such authority to man. Kaso nga lang, yung mga teachers of the law, they don't really celebrate. Ang nag-celebrate pa, itong hindi pa masyadong may access sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon, ang tanong, will ba ng Panginoon na tayo pagalingin? Even today, that was 2,000 years ago, yung Matthew 9. Do you still believe na ang Panginoon nagpapagaling even at this very hour? Hallelujah. No? So, it's all sicknesses and diseases na galing sa ating sa kalaban, nais ng Panginoon na gumaling po tayo. Sabi po ng Acts 10:38, and you know that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Then Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. So, hindi po sinabi na healing all who were sick. Okay? So, ibig sabihin, yung mga sicknesses na yan, physically, galing yan sa demonyo. Hindi po yan galing sa Diyos. Hallelujah. Amen? Kasi yung iba nga, pag sinasabi, siguro will ng Panginoon to na magkaroon ako ng ganito. Hindi po will ng Panginoon yan. Amen. Ang will niya, lahat healthy. Amen. So ayaw niya na tayo po ay nagkakasakit.
Okay? Let us look some verses pa about the healing na ginawa ng Panginoon during His time. Sa Matthew 8, 1-3, when Jesus came down from the mountainside, large crowd followed Him. A man with leprosy came and knelt before Him and said, "Lord, if you are willing, you can make me clean." Itong leper na to, yung ketongin na to, lumapit kay Jesus at bawal na bawal yan during that time. At actually, malayo pa lang yung may ketong, sumisigaw na yan, leper, leper, o may ketong, para yung mga tao, umiba na ng daan, umiwas na. And siguro, dahil di makabili ng mga cloak yung mga may ketong, dahil di makapagtrabaho, alam mo yung ketong, by the way, yung kinakain yung laman-laman mo. Okay? Nagnanam yung mga extremities, na mahuhulog na yung daliri mo, hindi mo pa alam. Mahuhulog na yung ilong mo, hindi mo alam. Kasi nawawala na yung pain, o namamanhid. Bawal yung hawakan yan kasi mahahawa ka. Pero itong leper na to, lumapit sa ating pain, lumuhod. Okay? Kinilala nung may ketong na to, ng kagalingan sa kanyang grabing sakit at karamdaman sa Panginoon lang. Okay? So sabi ng leper na to, "Lord, if you are willing, you can make me clean." Hallelujah. Ngayon ang tanong, will ba ng Panginoon na pagalingin siya? Sabi ng verse 3, Jesus reached out His hand and touched the man. "I am willing," He said. "Be clean." Immediately, he was cleansed of his leprosy. Pero tingnan natin sa ibang book, sa Mark 1, verse 40. No? A man with leprosy came to Him and begged Him on his knees, "If you are willing, you can make me clean." Jesus was indignant. No? Indignant. Ibig sabihin, parang nagalit siya from the word or, ano kasi yan? It's orgizo. Okay. To provoke to or enrage. Become exasperate. Okay, balik natin sa verse. He was indignant. Hindi dahil nagalit siya sa leper, dahil lumapit siya sa kanya. Nagkaroon siya ng galit dun sa epekto ng sakit. Dun sa karamdaman. Kasi alam niya, yung karamdaman na to, hindi galing sa Diyos. Okay? So he reached his hand and touched the man. "I am willing," he said, "be clean." Kaya nga po, lahat po tayo, no? Simpleng karamdaman, grabing karamdaman. Sa ating Panginoon, pare-parehas yan. Pare-parehas na gusto ng Panginoon na tayong lahat ay gumaling at maging malinis. Hallelujah. In Mark 5, no, ito po yung bleeding woman. Okay, na walang permission sa ating Panginoon na humingi ng kagalingan. Kasi hinawakan lang yung laylayan ng kanyang damit. Okay? Yung pananampalataya niya, mahawakan lang niya yung laylayan, gagaling siya. Okay? Kaya nga, na-compose yung kanta. Alam niyo yung kanta niya? Bleeding woman, walking down the street. Okay, sumunod sa ating Panginoon. Okay? Tapos na nahawakan niya, sabi, "The woman knowing that he had happened to her, came and fell at his feet." Nung nandun na, nang gumaling na. Actually, kapag ikaw ay dinudugo, bawal ka rin lumabas. Just like yung leper. Bawal yan magmamasyal sa maraming mga tao kasi stone to death ang mga yan. Okay? Pero itong babaeng ito, after knowing na siya'y gumaling, humarap na sa ating Panginoon dahil hinahanap ng Panginoon kung sino yung gumaling. Para ma-confirm at para masabi ng Panginoon, "You are healed." Okay? So, lumapit yung babae, "Ako po yun," nagsabi, "Ako po yun," no? Kasi trembling with fear, told him the whole truth. So, nagpakilala yung babaeng ito. Kasi nga po, hindi po dapat lumalabas ang mga babaeng during their bleeding season, time. Hindi ko po alam kasi hindi ko pa naranasan yan. Okay? Ito, for about 12 years yung nararanasan. Tapos sabi ng Panginoon, He said to her, "Daughter, your faith has healed you." Yung word na healed, actually, no, sa ibang translation, sa YLT translations, ito, direct translation ito ng Greek. Sabi niya, "Thy faith has saved thee." It's the same word, sozo. Okay? So, save or healed, parehas lang po yan. Dahil po sa kaligtasan natin, nais ng Panginoon, gumaling po tayo sa relasyon, maging sa physical na pagkaramdaman. Sa ibang kwento din, no, sa Mark 10 naman,
Okay? Sabi ng Panginoon, why do you want me to do for you? Jesus, ito po si Bartimaeus, nung nagsisigaw, asking the Lord na have mercy on me, Jesus of Nazareth. Okay? Naging successful ang kakasigaw niya kasi nga po bulag siya, hindi siya makalapit sa ating Panginoon. And during Jesus' time, malapit na mong ipako sa krus ang ating Panginoon during Bartimaeus' time. Marami pong sumusunod sa ating Panginoon. Marami ng, tawag dito? Ususero. Ano tawag sa mga ususero kasi? Yung common term? Hindi. Ha? Marites. So maraming ususero na. Okay? So marami na sumusunod kasi nga famous ng ating Panginoon. During this time, nag-resurrect na si Lazarus. Binuhay na ng Panginoon si Lazarus, kaya naging famous na ang pangalan ng ating Panginoon. So maraming kasama ang Panginoon. Hindi lang ganito karami. Okay? Parang Quiapo kapag January. Alam niyo yung Quiapo? Okay, hindi yung bagyo. Okay, alam niyo yung dolphin? Palundag-lundag yan kaya dolphin. Di ba palundag-lundag naman talaga siya? Okay. So sabi ng Panginoon sa kanya, what do you want me to do for you? Jesus asked him. The blind man said, Rabbi, I want to see. Okay, sinabi ba, tinanong ba ni Jesus, you want to see? Grabe ang inihingi mo, ha? First time encounter, pero ang laki ng inihingi mo. Wala ka pa nga ginawa sa akin, eh. Hindi mo nga ako nilibre sa Jollibee. Okay? Para ganun lang. Wala pa. Kasi nga, first time encounter, bulag nga to, eh. Actually, this is the first time na dumaan si Jesus sa lugar na yon. At pagdating nila sa Jerusalem, ito na yung triumphal entry. Okay? Days na lang, ipapako ng Panginoon. Okay. Tapos sabi ng Panginoon, pero sinabi ng Panginoon ba na, grabe ha? Ang kapal. First time mo lang akong makausap. Alam niyo po, mga bulag, matalas po yung pang-amoy. Okay? At matalas din ang pandinig. Kaso wala po siyang tool para makita si Jesus. Tama? So hindi niya po alam kung saan ito trompa talaga yung bibig niya para ma-hit niya sa tinig niya yung lugar ni Jesus. Okay? Hindi niya nakikita eh. Buti pa kung nakakita niya, alam niya kung saan niya itutrompa yung bibig niya. Kaso nga, hindi niya matrompa kasi bulag nga siya, kaya nga sumisigaw lang po siya as you read Mark 10. Sumisigaw lang po siya. Pero naging successful, no? Pinalapit na, no? Ginaid na yung nung tao, si Bartimaeus sa harapan ng ating Panginoon. Sabi niya, Rabbi, I want to see. Go, Jesus said, your faith has healed you. The word healed sa YLT din, ang sabi, thy faith has saved thee. Nakakita po si Bartimaeus. Hallelujah. So pero hindi sa lahat, no? May mga gospel din, may mga gospel din na hindi lang dito, nasulat ng Panginoon, talaga nagpapagaling sa lahat na may karamdaman. In Matthew 8, no? Binasa natin to. Punta na tayo sa Matthew 14. And when the men of that place recognized Jesus, they sent a word to all the surrounding country. People brought all their sick to him and begged him to let the sick just touch the edge of his cloak, and all who touched it were healed. In Acts 5, nevertheless, more and more men and women believed in the Lord and were added to their number. As a result, people brought their sick into the street and laid them on the beds and mats, so that at least Peter's shadow might fall on some of them as he passed by. Crowds gathered also from the towns around Jerusalem, bringing their sick and those tormented by impure spirits, and all of them were healed. Yung kapangyarihan na ng Panginoon. Kaya Peter na to, nagmamanifest na yung kapangyarihan ng Panginoon at pinagagaling ng Panginoon. Hallelujah. Pero ito may problema. No, sa Mark 6, sabi niya, he could not do any miracles there except lay his hands on a few sick people and heal them. For what reason? He was amazed, he was surprised, okay, at their lack of faith.
nakikita nilang gumagaling, ang daming gumagaling, pero nawawala, wala pa rin yung pananampalataya nila sa ating Panginoon. Hallelujah. Kasi nga po yung mga tao mahilig mag-reason out. Talagang bless na ako ng Ginoo kapag may akong tithes? Talaga ba? Kasi yung tao, to see is to believe. Pero to believe is to see. Yun yung faith. Kasi sa tao, 1 plus 1 yan eh. Kapag nagbigay, ay hindi pala 1 plus 1. 1 minus 1. Kapag nagbigay, kabawasan. Pero sa ating Panginoon, is 1 times 100. It's 100-fold. Hallelujah. Nung taya ka, sure win. Hallelujah. Ngayon, kanino ka tataya? Okay? Bigyan na natin yung faith natin kay Lord. Tama po ba? Sa Lord na. Okay. Sure win. Okay. Then Jesus went around teaching from village to village. No, yun na lang ang ginawa. Nagturo na lang ang Panginoon. Okay. In Matthew 13, He did not do many miracles because of their lack of faith, because of doubt, because of unbelief. Hallelujah. Kaya nga, kung meron ka rin yan, nakokontrol ang Panginoon sa pagkilos sa iyo. When you pray for healing, stop asking, Lord, is this your will? Will po talaga ng Panginoon, have faith. You start thanking God that healing was already provided for us at the cross. Provided na po, binayaran na nga ng Panginoon. So God is faithful to heal because healing is for us today. Binayaran na niya. Will niya na tayo gumaling. And healing is for us today. Alam niyo po, naalala ko lang kanina, yung ginawang healing sa akin ng Panginoon. Nung youth pastor po ako, the very first o second youth camp po namin sa Peniel, during our stay in Peniel, 3 days, 2 nights, nagkaroon po ako ng allergy, skin allergy. Basta na lang po, akala ko nga sa weather, akala ko dahil nag-aagaw yung init at lamig doon, akala ko sa weather. So, nag-expect ako, pagbaba, mawawala na siya. Pero, hindi eh. Lumalala. Hanggang dumarating, pinaglalaroan ko na. Kasi for about 3 years, and every 4 days, lalabas siya. Kahit wala kang kinakain. Kahit tinitingnan mo yung kinakain mo. Lumalabas siya every 4 days. Kaya minsan linuloko ko na siya, pinaglalaroan ko na siya. Kasi for about 3 years. Okay, may dala akong antihistamine na maliit. Na sa 3 years, sa tagal ko nang uminom ng antihistamine, kaya ko nang inumin kahit walang tubig. So minsan pinaglalaroan ko siya. Bababayaan ko mo kasi darating siya 4 p.m. ng araw niya kapag naka-schedule na siya. By schedule naman eh. Okay? Kaya alam ko paglaruan. So, pagdating ng 4 o'clock, titingnan ko na sa salamin kapag nasa bahay na ako, yung mamumula na ako, mag-start ng mamula yung mukha ko. Tapos, una pala, mangangati yung anit ko. Tapos, bababa dito. So, magiging monster ka na. Pero kapag nararamdaman ko ng medyo sumisikap na yung dibdib ko, iinom na ako kasi baka hindi na ako makahinga. Iinom na ako. No? For about more than 3 years. Then I started declaring my healing. Sabi ko, tama na. No, nasa bahay po ako noon, tama na. Kasi schedule niya eh. Sabi ko, tama na. Lord, I am claiming my healing right. Tinayon ka na siya. Yung araw na yon, maaga akong nakatulog. 4:30 pa lang ng hapon, nakatulog na ako. Gumising ako ng alas 8, pagtingin ko sa salamin, gwapo pa rin. Wala yung monster. Okay? The next day, creeping siya. The next day, kasi hindi nakalabas nung araw na yun eh. Schedule niya. So, tatry niya next day. Sabi ko, hindi ka na nakapasok kahapon, hindi ka na rin makakapasok ngayon. Creeping siya, medyo nangangati ako. Lord, in Jesus' name, I already claim my healing. Hindi na siya lalabas. And praise God, hanggang ngayon, hindi na siya lumabas. Amen. Hallelujah. Healing is for us today? Yes! Amen. Jesus remains the same. Hindi siya nagbabago. Okay? Sabi ng Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
Hallelujah. Kung noon nagpagaling ng grabing milagro ang Panginoon sa mga tao during His time, even today. Maraming actually miracles no, na video, nasa YouTube, pero tinatanggal ng mga elite. Para mawala tayo doon sa hope natin na kayang magpagaling ang Panginoon. And I heard, no, merong kwento, recently lang, meron siyang colon cancer. She just fasted for 7 days. And after that, nawala yung cancer. Hallelujah. Tanong, is it God's will to heal even today? Hallelujah. Sabi rin na Malakay 3:6, I, the Lord, do not change. So He is Jehovah Rapha in the Old Testament. He is also our Jehovah Rapha today. Nagpapagaling ang Panginoon even today. Just have faith sa ating Panginoon. In James 1:17 said, everything good comes from God. Everything good. So yung karamdaman, that's not good. Meron ba dito nag-declare, kapatid, may cancer ako, mag-celebrate tayo. Because is that good actually? No. Sabi lang ng Panginoon, everything good comes from God. So yung cancer, hindi yan part ng blessing ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Baka nagkwento yung kaibigan mo, kapatid, may cancer ako. Tapos, hallelujah! Baka suntukin ka niyan. Every perfect gift is from Him. These good gifts come down from the Father who made all the lights in the sky, but God never changes like a shifting shadows, like the shadow that from those shifting, saan ako translation? Okay? God never changed like the shadow from those lights. He is always the same. Ibig sabihin, ang Diyos, hindi nakasalala yung kanyang pagpapagaling sa pamagitan ng kanyang mood. Hindi moody ang Panginoon. Makulimlim ngayon ako pa magpagaling. May nga pakrit ko karetang duldul nandin Painawa ko pa, pagaling. Walang ganon. It's not actually, it's not like the shadow from those lights, no? Kasi yung shadow from time to time, nagbabago yan ng direction. Pero ang Panginoon, hindi po siya ganon. Kapag sinabi niya at mangyayari. God doesn't change. His power doesn't expire. The cross was 2,000 years ago, but the healing from it is for today. Hallelujah. Yung healing natin that came from 2,000 years ago at the cross of Calvary, effective even today. May power even today. The Jesus who healed before is the same Jesus who heals us today. Hallelujah. Kaya God is faithful to heal. Healing was paid for by Jesus. Healing is the will of God and healing is for us today. Sabi po ng John 3:1 and 2, Dear friends, I hope all is well with you. Kung si John, sinulat niya to and is actually declaring and telling people na he hope all is well with those people. I am also praying that all of us right now, we are well. And that you are as healthy in the body, as strong in the spirit. Na hindi lamang po tayo physically healed, but spiritually healed actually. Ano po ang kwenta ng kagalingan kung wala namang magandang ugnayan sa Diyos? It's nonsense. Alam mo, kaya po nagkakaroon ng kagalingan para po yung mga tao nakakita ng milagro, magkaroon ng buong pananampalataya sa Kanya. Ang Panginoon, di lang po tayo pinagagaling. He wants us back. He wants to restore the relationship. Kaya nagpapatuloy po siya, nagpapagaling sa atin. Kaya nga po, wag lang po nating asahan o naisin na magaling po tayo physically. Sana maging din po yung spirit natin ay malakas. God's will is not partial. He did not just die to save our spirit. He came to make us whole. Ang kagalingan na tinatanggap at tatanggapin natin, it's spirit, soul, and body. Salvation is total. Jesus paid for our spirit, soul, and body on the cross. Kaya nga sa hapon pong ito,
Kung meron kang karamdaman, wag mo sabihin, sipon lang to, kaya na ng Biogesic, kaya na ng Neosep. Kaya ng Panginoon yan. May grabing karamdaman, wag mo sabihin, hindi, doktor lang, specialista lang. Ang may kaya nito, yung specialistang katalinuhan ng taong yun, ang giver ng katalinuhan na yon, ang ating Panginoon. He is our healer. Have faith in the Lord.